God bless you. Purihin ang mahal. Hallelujah. Hallelujah. Thou art great, O God, and thou art greatly to be praised. Hindi po namin kailanman malilimutan ang purihin ka. Sambahin ka at luwalhatiin ka at parangalan ka sa lahat ng mabubuti mong gawa sa aming buhay. Purihin ka, mahal na Panginoon. Kaluwalhatian sa iyo palagi namin inaalay ang aming pagpapasalamat sa gintong pagkakataon na sa tuwin ay pinagkakalob mo sa amin. Purihin ka, magpakailan-kailan pa man naman pa na. How great thou art, Lord God. How great thou art. There is Jesus. We love you, Lord. There is Jesus. We worship thy name, O God. And we thank you for your great love for us. There is Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka, magpakailan-kailan pa man naman pa na. Awit kami ng mga pagpupuri habang kami nabubuhay. Iwalatiin ka namin ngayon at magpakailan pa man naman banal. Purihin ka ng mga anak na pinagpala. Purihin ka ng lahat ng mga nilalang mo sa daigdig na ito. Hallelujah! Hallelujah! Praise the God. Lord, thank you, dear Jesus. Hallelujah! Lumalain tayong lahat, mami na mahal. Opo, dakila at mapagpala namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang aming tao sa pusong pagpapasalamat na muli po binigyan mo kami ng gintong pagkakataon sa tuwin na kami magkakasama. Magkakapatid, amin pong pinapapurihan at pinapasalamatan. Kami pinarating mo na maluwalhati sa banal na gawain na sa banal na pag-iingat ang bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon, muli po sa umaga ito, sa pangunang dalay na aming minamahal, ginagalang na mahal na pastor. Dinadalayan po namin na patawarin mo kaming lahat saan mo mga kami nasumpungan sa aming mga pagkukulang, pagkakamali at minsan pag-alinlangan sa iyong kapangyarihan. Sa lahat ng mga baguhan ng mga kapatid ko, kaming lahat ay dumadulog sa trono ng biyaya sa umaga ito. Patawarin mo kaming lahat. Linisin mo ang bawat puso ng mga anak. Alisin mo ang lahat ng mga hadlang sa banal na gawain. Pagpalain mo magyabang lingkod. Sumaakin yung paglangis at patnubay. Alisin mo ang lahat ng pagkabahagi ng aming maisipat damdamin sa umaga ito. Sa may makapangyariang pangalan, mahal na Panginoon Jesus, dinadalain namin ang lahat na ito. Lahat magsabing Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, mami na mahal. At tayo po ay bumabati ng magandang umaga sa ating minamahal na mga kapatid. Sa kabila ng tayo po ay nagkaroon ng pagbabago ang ating pagtatapos, pilitin po natin, mga minamahal, na matapos po natin ang magdamagang pananalangin na ating mabigyan ng tunay na pagsunod at pagpapahalaga ang ating magdamagang gawain. Ang sabi ng Biblia, palagi tayong kusang loob na magkaloob ng ating oras na hindi napipilitan, sabat ang sabi ng ating aralin, ang ating pagbibigay ng kusang loob na paglilingkod ay sa ikabubuti natin palagi. Kapag pilitin natin idilat ang ating mga mata, huwag bigyan ang antok ng pagkakataon. Pilitin po talaga nating magising para magbigay ng kahalagahan sa mga matatapos pang bahagi ng ating banal na gawain. Tayo po'y nagpapasalamat. Muli ang ating beloved mami ko. Nandyan ba, beloved brother? Tingnan niyo po ang ating beloved mami. Mula nung siya ay makakilala sa mahal na Panginoon sa pamagitan ng ministeryong ito, hindi na po lumiliban ang ating beloved mami. Yan po ang gusto ng mahal na Panginoon. Mapa-overnight man, mapa-Miyerkules at Linggo, siya po talaga ay very willing na siya po ay magpusa na magkaloob ng kanyang paglilingkod na yan sa mahal na Panginoon. Gayon din sa lahat ng minamahal nating mga kapatid. Kaya nga po tumagal tayo, pinagpalat, sumagana tayo sa ating mahal na Panginoon dahil na ipagkakalob natin ang kusang loob ang ating mga buhay na ito at paglilingkod sa Kanya. Tayo rin po ay bumabati ng madang umaga, sweetheart, sa ating minamahal ginagalang na malapastor, sa aming mga babies sa umagang ito, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Huwag na muna natin isulat sa projector para mai-concentrate po natin ang ating isip dito at sa sunod naman po natin na pagkikita sa ganito rin pong oras ay inyo munang makukopya yung ating mapag-aralan ngayon. Ang ating pong tema ngayon ay
willingness. Kusang loob. Ang sabi ng Deuteronomy 6:24 at Isaiah 1:19. English Tagalog po, mga minamahal. Uulitin ko po sa 6:24 ng Deuteronomy at Isaiah 1:19. From the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 24. And the Lord commanded us to do all His statutes, to fear the Lord our God, for our good always, that He might preserve us alive, as it is at this day. Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 24. At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunan ito at matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin kailanman upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. The book of the prophet Isaiah, chapter 1, verse 19. If he be willing and obedient, he shall get the good of the land. Ito po sa Isaiah 1:19. Kung kayo magkusa at magmasunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Malaon na po natin napapakinggan ang mga pangungusap na ito mula sa banal na aklat ng ating mahal na Panginoon. Ngunit kailanman po, hindi pa rin po tayo nakakaabot sa 100% pagkakaisang sundin at bigyan ng kahalagahan ito. Napakahalaga po yung pangungusap ng mahal na Panginoon. Nasa ikabubuti palagi ng mga anak ng Diyos ay very willingly na gawin po natin na walang nagtutulak sa atin, walang nagpupumilit at walang nagbibigay sa atin ng anumang kalakasan na gagawin natin ito bagkus kusang loob. Wala tayong tinitingnan, kaya tayo nagiging mainit dahil meron tayong tinitingnan sa unahan. Wala pong pumupwersa sa atin na gawin natin ito. Wala pong takot na makagawa tayo ng mga mabuting bagay at panghahalina ng tao. Hindi po magagawa ninuman ang kautusan ng mga unless na ang Espiritu ng Diyos ang kikilos sa puso nila. Kaya nga po, ito'y pinangungusap ng mahal na Panginoon sa kanila, sa atin, na mayroon tayong dibdibang pagmamahal sa Diyos. Hindi po lahat ng mga Israel ay Israel. Yan po ang sinabi ng Biblia. Hindi lahat ng mga Israelita ay mga sumusunod yan. Marami po ang sumasalungat sa utos ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi lang sila dumanas ng kahirapan, bagkus nangamatay sila. Hindi naabot yung pangako. Lupa na pangako ng mahal na Panginoon. Ang iba sa kanila, ang sabi na nga, buwa lamang sa ilang, lahat yung mga marunong ng mag-alinlangan, lahat yung mga nakakita ng himala sa mapulang dagat, lahat yung nakakita sa pagbagsak ng pader ng Jericho. 20 anyos pataas, wala nang nakaabot sa pangako na lupain ng mahal na Panginoon. Dahil ginagawa po nilang laruan lamang ang mga himala na ito. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, ang sabi ninyo, gawing pain lamang ay inyong mga anak sa ilang puwes. Hindi sila maging pain, bagkus kayo ang mga matay, hindi ang inyong mga anak. Sila ang makatuloy sa lupain ng Kanaan. Kaya ngayon po ay, ito po ay nag-represent ngayon sa mga baguhan. Yung pong mga bata na nakapasok sa lupain ng Kanaan, nag-represent po ito ngayon ng mga new believers. Yung mga nauna na matatapat, God bless you at talagang pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Pero yung mga nauna na ito'y tumatalikod na at nagyakag pa ng iba, wala na pong pag-asa yun na makapasok pa sa buhay na walang hanggan. Unless na sila'y magbalik loob at dadaan na po sila sa butas ng karayom sa kahirapan bago pa man makabalik sa presensya ng mahal na Panginoon. Ang iba noon ay kamatayan na lamang. Ang kanilang sapitin ng hindi na nakapagsisisi. Kaya ang sabi ng Biblia sa ating binasa sa 6:24 ng Deuteronomy, mga minamahal, ating ibigay ang lahat ng paglilingkod na ito ng buong puso.
At inuutos ng mahal na Panginoon na sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunan ito na matakot sa mahal na Panginoon nating Diyos sa ikabubuti nating kailanman upang ingatan niya tayong buhay gaya sa mga araw na ito. Ang pangako na mahal ay hindi po kailanman nababali o nawala ng bisa. Ang sabi niya, ang aking salita, ang pangako ko ay puro yes. No naman kung hindi nakakabuti sa atin. Ngunit ang sabi niya, kung kayo'y magkusang loob lamang, hindi na pipilitin, kayo ay magkaroon ng masaganang buhay. Mabubuhay kayo magpakailan-kailan pa man. Napakarami po ang nagkibit-balikan. Sa ating po ngayong kalalagayan, ito na ang panahon na dapat po magpumilit na tayong magkusang loob na kumapit sa mahal na Panginoon. Dahil dito na po, tinuble o 10 dubli ginagawa ni Satanas ang lahat niyang magagawa, even the very elect. Yun po ang sinabi ng Mateo, ginagawa lahat ng kaaway, even the very elect, na sila ay mapalabas sa banal na iglesia na ito ng mahal na Panginoon. Kaya kung hindi magkusang loob ang bawat isa, makagaya po ng kalalagayan ng mga Israelita na umaasa sila ng pangako na mahal na Panginoon. Kaya nga po, kinuha sila sa Egypt upang bigyan na masaganang buhay. Ang ating kalalagayan ngayon, hindi na po literal na Kanaan ang ating pupuntahan. Sila'y kinuha sa kamay ni Paraon na mabangis na hari. Hindi sila pinapahinga. Wala silang sahod. Nagtatrabaho sila. Walang pag-ibig si Paraon. Kinuha ng mahal ang kanyang mga anak upang pagpahingahin sa lupain na kung saan hindi na sila magtatrabaho. Mataba na lupain. Dati na may mga makain doon. May mga tirahan na sila doon. Pagpahingahin sila ng mahal na Panginoon doon. Gayon din sa ating kalalagayan. Mula tayo sa lusak ng kasalanan. Kinuha tayo ng mahal na Panginoon. Dinala dito sa buhay na kaaya-aya. Buhay na masagana. Buhay na may katiyakan. At higit sa lahat, buhay na walang hanggan ang ating makakamit sa Kanya. Kaya nga po mga minamahal, napakarami po. Hindi ako dito na-converte sa magandang salita. Ay nako, kailan pa kaya tayo mag-mature? Huwag ninyo ibaliwala ang salita na pinakinggan nyo rito. Ang salita na inyong pinakinggan ay salitang makapangyarihan. Huwag ninyo ganunin na pangungusap. Hindi ako na-converte dito sa magandang pangungusap. Alin ang magandang pangungusap? Yung mga Trinitarian? Alin yung magandang pangungusap? Yung mga pare ngayon? Na ngayon, laman ng mga pahayagan, laman ng mga usap-usapan sa mga commentator sa radio, bakit may mga nangre-rape na mga pare? May nangmumulistya na mga pare? Bakit may mga pastor na mga nangre-rape na mga pamangkin, nangre-rape ng kanilang mga membro? Yung bang sinasabi niyo magandang mangusap? Sabi ng Biblia, ang pangungusap na galing sa Diyos, yun ang magandang pangungusap. Kaya pag nagsalita tayo rito, mga minamahal, ingatan nyo ang inyong mga labi. Hindi ako nakumberte dito sa magandang pangungusap. Nagkakamali kayo. Ang pangungusap na inyong pinakinggan galing sa Diyos. Kaya nga po pala, binago kayo, pinagaling kayo, pinagpala tayong lahat. Dahil ang pangungusap na napakinggan natin, galing sa bibig ng ating mahal na Panginoon. Kaya nagigrip ang Holy Spirit sa ating pangungusap. Hindi ako nakumberte dito sa magandang pangungusap. Kaya nakumberte sa pangungusap ng mga sinungaling. Sasabihin, huwag pumatay. Pero mga anak nila mismo pinapatay. Huwag mangalunya. Nangangalunya sila. Huwag magsinungaling. Sinungaling di numero 1 sila. Kaya sabi ng malabas, kung hindi niyo malampasan ang katwiran, ang kabanalan ng mga pariseo, mga religious leaders, you are not worthy of me. Lampasan ninyo ang katwiran, kabanalan ng mga taong reliyoso daw, sapat hindi po yan akseptado sa mahal na Panginoon. Sila ay kung mangusap, hindi makapatay ng lamok, pero lumulunok ng kamilyo. Ganon ang kasamaan ng mga taong to. Saan?
Anong conversion ang inyong nakita? Saan ninyo nakuha? At saan nyo nakilala ang tunay na kapangyarihan ng salita na inyong napakinggan? Dito sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Kalimutan na po natin yung na hindi ako nakukonverte sa pagkatang pangungusap. Saan ka nakonverte? Saan tayo nakonverte? Sa mga pandarayan ng dyablo? Dito mo lamang mapakinggan ang purong salita ng buhay. Dito ang makapangyarihan ng salita na napapakinggan natin. At si Moses, hindi siya eloquent speaker, but ginabit siya sa milyon-milyon na Israelita upang dalhin sa lupain ng Kanaan. Imagine yung pagsusustain ng mahal na Panginoon through Moses. Grabing kahirapan. Grabing pagtitiis. For how many 40 days niya ginawa ito for the sake of these millions of Israelites. Ngunit natupad niya ito. Pinagpatuloy niya ito. Hindi siya umiba ng daan. Hindi siya nagsabi na dito na lang ako mapayapa pag ako lang dito at mga ilang piraso. No. Nagpatuloy katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, I have fought a good fight of faith. Hindi natin pwede iligtas ang sarili natin sa karaban na ito. No. Walang pong pagkakataon na humiwalay ka, magsarili tayo ng ating gawain. Imposible po yan. Ngayon na napakahirap maglingkod sa Diyos nang walang tunay na guidance ng Holy Spirit. Kung yun sa atin, katakot-takot na himala ang ating minamahal na pastor, hindi matatawaran ang kanyang sakripisyo, dumanas pa tayo ng mga pagsubok. How much more kung hindi kayo tinawag na gawin yan. Nakakatakot po, mga minamahal. Imagine, mag-start ka sa start, umpisang-umpisa, dito na lang ako sa bahay. Titingnan po ng mahal na Panginoon ang inyong willingness. Sapat diyan nga matitesting ang inyong pag-ibig sa Kanya. Ano at gaano kalaki kalawak ang pagmamahal na inuukol mo sa mahal na Panginoon. Kailangan nakapasok tayo sa karavan na ito. Tingnan nyo, ang mga lumalaban kay Moises. Ano sabi ni Cora, Dathan at Abiram? Magbalik tayo sa Egypt. Siya ang kumukonbinsi sa mga maayos na espiritu na sumusunod kay Moses. Magbalik tayo sa Egypt. Kahit doon sa Egypt servants tayo, may makain naman. Kontra naman dito kay Moses, wala pa tayong katiyakan kung makarating nga tayo sa lupain ng Kanaan. Nangamatay na ngayon kasama natin, magbalik tayo. Yan po ngayon ang ginagawa ni Satanas. I-divert, lituhin, ipakaliwa ang kaisipan ng mga hindi nagpusang loob na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Masaya ba tayo? Hindi ba tayo nangingilabot? Kapag si Satanas ang kausap natin, ang ating kalaban, matalino si Satanas, segundo sa Diyos, gawin ni Satanas ang lahat para maangkin niya ang mga, even the very elect. Kaya nakakatakot po. Maggawa tayo ng sarili nating plano, without the guidance of the Holy Spirit, nagpapatiwakal tayo, nag-suicide tayo. Napakahirap gawin ang mga bagay nito without the guidance of the Holy Spirit. Kaya ang sabi, kung kayo'y magpusang loob nga, gumawa, gawin ang gusto na mahal na Panginoon, mabubuhay kayo magpakailan pa man. Sa ikabubuti ninyo palagi. Palagi sa ikabubuti. Kaya nga po ang sabi dito sa unang Kronika, 28:9, mga minamahal. And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. Unang mga Kronika, Kapitulo 28, versikulo 9. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso, at naaalaman ang lahat na akala ng pag-isip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Salamat sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Minamahal,
ito po ay pinundar, nilikha, ipinanganak ang iglesyang ito sa hindi matatawaran na pagtitiis ng mga taong ginamit dito. Ito po kumbaga, hinanda ng purong-purong paghahanda. Talagang pinaplano ng mahal for years ang iglesyang ito. Sino-sino ang ilalagay dito? Bawat na ilalagay dito, dapat magsumikap na wag na silang makahulagpos. Sapagkat ito na ang tunay na lakbayin tungo sa buhay. Ito na ang tunay na sasakyan na dapat nating pahalagan at huwag na tayong bumaba sa sasakyang ito. Umaandar na ang sasakyang ito, papuntang kalangitan na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Pag ikay bababa pa at mag-isip ka pa, magnegosyo ka muna, magtrabaho ka muna, wala nang pagkakataon na makasakay ka pa muli. Umaandar po tayo ngayon. We are now on our journey going to heaven. Nagbibiyahe na po tayo ngayon. Tayo pa'y on our journey. Nasa ating paglalakbay na tungo sa buhay na walang hanggan. Marami ngayon nagpasasanlibutan. Walang pakialam kung anong kaligtasan ang abuti ng ating mga kapatiran na pinagkatiwala sa kanila. Mga outstation natin. Grabing paghihirap ng ating minamahal na Pastor Cruz sa dahat ang mga lugar na yan. At ngayon, inatasan ang mga taong ito ng mga laga. Kumustahin natin. Anong may presenta nila? Habang kami ay pumapalaot na sa pananalangin para sa lahat ng mga outstation natin all over the country. Tawid dagat pa. Kayo na mga naatasan sa mga outreach na yan. Pananagutan ninyo ang bawat kaluluwa na nawala dahil sa inyong kapabayaan. Kung nawawala naman dahil talagang hindi sila para sa Diyos, walang problema dyan. Ngunit hindi natin napangalagaan, kagaya ng ating pangalaga ngayon. Ayaw natin na ni isa may mawalay sa mahal na Panginoon. Ngunit pilit naghumulagpos. Ayaw sa tunay na katuruan. Kaya mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mabuti pa sa mga taong ito, hindi sila ipinanganak sa mundo. Na ngayon na pinagpala ng lubos ang iglesia ito, purong-purong salita ng Diyos, walang dayang pangungusap rito. Lahat ay sa kapakinabangan ng lahat, sa ikalalakas ng lahat, sa ikatatag ng lahat. Hindi natin maku-question ang mga ilan. Yan po ay walang kusang loob. Kahit nakita na patay na buhay, hindi pa rin nila kilalanin ang kapangyarihan na mahal. Sila at sila pa rin ang kilala nila. Kaya tingnan po natin anong sabi na mahal kay Solomon. Kaya si Haring Solomon ay pinagpalang lubos, sabat siya ay may kusang loob. Sakdal na puso ang kailangan. Kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama na si David at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Amen. Sapagkat sinasaliksik na mahal po ang lahat ng puso. Ay tataas-taas tayo ng kamay. Lord, I love you, Lord. Pero alam ng Diyos kung anong nasa puso. Hindi ka kontento pag hindi mo gusto ng mga tao ang nagdadala ng salita ng Diyos. Hindi ka maligaya. Palagi kang nakayuko. Ayaw mo makinig. Pues, sabi ng Biblia, hindi yan sakdal na puso. Ang sakdal na puso ay kinakain, nilulunok lahat ang salita ng Diyos. Patayuin ko dito yung mga minsan lang tumayo at kakanta pa. Lahat yung mga kapatid natin, kita ko sa kuneta, mayroon tayong pinakanta o nagsalita yata. Nako, akala mo ko anong nakita, puno ang mga entrance. Iwan ko saan ang galing yung mga kapatiran na yon. Grabe. Yung maliit o kaya mababa kundi, yung harap niya matangkad, ay talaga nagtitipto. Walang kapaguran hanggat hindi natapos yung nagsalita. Hindi bumaba yung kanyang paa. Ganon, kapag interesado tayo. Kapag hindi tayo interesado, tinutulugan pa nga. Inaalisan pa nga. Baliwala sa kanila. Ngunit ang sabi, magbigay sulit kayo pagdating ng araw. Lord, di ba nandun ako palagi? O alam ko pa nga kung saan ka nakaupo eh. Ang question,
Sakdal ba na puso ang inuukol mo sa akin? Hindi kita kilala. Manggagawa na katampalasanan, hindi kita kilala. Hindi na pwedeng buksan ng Panginoon ang kanyang pintuan na siya lamang ang naglalapat nito. Di ba, Lord, paminsan-minsan nga, nag-testify pa nga ako eh. Di ba ako sumasama pa ako sa krusada eh. Binigay ko pa nga yung first fruit ko eh. Hindi ko kayo kilala. Kayo manggagawa ng katampalasanan. Iniipon lahat yan ng mahal na Panginoon. Gaano natin pinahalagahan. Gaano ka-presyo sa atin itong pagkakataong ito. Sapat ang sabi ng Biblia, kung sakdal ang puso mo, kusang loob mong pakinggan ang mga matamis na salita ng mahal na Panginoon. Kusang loob mo, bigyan ng kahalagahan ang iyong pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Marami niya, hindi naman ako naglingkod sa tao. Eh, kung sa tao ko nga maglingkod, di wala ka nga dito eh. Dahil lang sa dito, ang mga naglilingkod ng pusang loob, pinananatili, at yung iba naman sabi, yan ay mga panirang damo. Mayroon talaga, may panirang damo. Yung panirang damo na yan po ay, hindi na po yan mabahaginan ng pagpapala kung kanyang patuloy na patigasin ang kanyang puso. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag niyong patigasin ang inyong mga puso. Magkaroon tayo ng immediate service. After na makilala natin ang mahal na Panginoon, tayo! Humayo! Makinig! Magpuri! Magtapat ng ikapo! Magtapat sa kabanalan! Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Ayun ang sabi rito, immediate service. Nung marinig ni Elisha na si Elijah ay ginagamit ng mahal na Panginoon, siya ay napakayamang binata. Mayroon siya 12 taga-araro na baka, 12 alida o worker na nag-asikaso ng kanyang lupain, ngunit nung marinig niya, gusto niyang sumunod sa tapak, sa steps ni Elijah. Si Elisha ay ginamit naman, binigyan pa ng dubling anointing. Amen. Sapagkat very willing siya na sumunod at maglingkod sa mahal na Panginoon. Unang mga hari, 19, talatang 19 hanggang 20. The book of 1 Kings, chapter 19. Verse 19. So I departed thence and found Elisha the son of Shaphat was flowing with 40 of the oxen before him, and he with him with 12. And Elijah passed by him and cast him under among him. And he left the oxen and ran after Elijah and said, Let me, I pray thee, kiss my father and my mother, and then I will follow thee. And he said unto him, Go back again, for what have I done to thee? And he returned back from him and took a yoke of oxen and slew them and boiled the flesh with the instruments of the oxen and gave unto the people, and they did eat. And he arose and went after Elijah and ministered unto him. Dito po sa unang hari, 19 hanggang 21. Hanggang 20 lang. Hanggang 20. Sa gayo mali siya roon at asumpungan niya si Eliseo na anak ni Sapat na nag-aararo na may 12 parehang baka sa unahan niya at siya'y kasabay sa na 12 at tinaaran siya ni Elias at inihagis sa kanya ang balabal niya at kanyang iniwan ang mga baka at tumakbong sinundan si Elias at sinabi, isinasamo ko sa iyo, napahagkan mo sa akin ang aking ama at aking ina, at susunod na ako sa iyo. At sinabi niya sa kanya, bumalik ka uli, sapagkat ano ang ginagawa ko sa iyo. Amen. Purihin ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Ito yung tao na nagkusang loob. Hindi pa siya nakapakinig ng mga gawain na
sinasagawa ni Propeta Elijah. Napakinggan lang niya na ginagamit itong propeta ito sa napakaraming pagkakataon na naghihimala ang Panginoon sa kanya. Nung dumaan sa kanya ang propeta ng Diyos, agad niyang iniwanan ang kanyang pang-ararong baka, ang kanyang lupain, at gusto niyang sumunod at nagpaalam pa nga siya na halikan lang muna niya ang kanyang mga magulang at mag-bid goodbye siya. Sabi ni Elijah, anong ginawa ko sa iyo? Gawin mo kung gusto mong gawin. Big sabihin, wala nang pwersahan. Kapag tayo ay makaalam ng mabuting gawin para sa mahal na Panginoon, gawin po natin, hindi na tayo mag-aantay. Gagaling muna ang mahal na pastor, makalakad muna bago ako muli magtapat. Tingnan mo ang ating ikaputhandog ngayon. Kagaya na nangyayari sa Luzon. At ano sa akin niya? Ano sa amin niya? Ang mahal na Panginoon nagpo-provide ng pangailangan ng kanyang iglesia. Kung mahintupan sa mata na ang pampanga, so be it. Pinahintulot na mahal na Panginoon. At sino naman ang makikinabang? Saka na lang ako magbalik. Maganda po sana yan. Kung ina-accept ng mahal na Panginoon niya, wala pong tigil ang ating paglilingkod na ito. Walang katapusan ang ating pagpupuri sa Kanya. Walang katapusan ang pagdalo natin hanggat may gawain. Nandirito ang lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Walang katwiran. Si Elijah, hindi siya nagsabi dito ka, hindi. Ang mga apostoles, sa panahon ng mahal na Panginoon, nung sila'y tinawag, from now on, you will not be catching fishes, but you will be fishers of men. Mula ngayon, hindi na kayo manghuli ng isda. Kayo Pedro, Santiago, Juan, hindi na kayo manghuli ng isda. Manghuli na kayo ng mga tao. Anong sabi ng Marcos 1:18? Agad nilang iniwanan ang kanilang mga panghuli ng isda at sumunod sa mahal na Panginoon. Nagbalik pa ba? Nagbalik si Pedro. Nung makita niya, mukhang wala na yata mangyari. Yun din ang nangyari sa mga nangyayari ngayon sa ating panahon. Abay, mamasyal muna. Abay, hindi muna tayo dyan. Wala pang mahal na pastor natin. Bakit? Ang mahal na pastor ba ang nagmamayari ng ating kaligtasan? Tagaturo sa atin ang ating mahal na pastor at sapat na ang itinuturo niya upang lumago na tayo at lumaki na tayo sa pananampalataya. Sa panahon ito ba, mag-aantay pa tayo ng mahal na pastor makarecover bago tayo sumunod sa paghayo, sa pagbibigay? No, hindi po yun ang sinabi ng Biblia. Immediate service ang gusto ng mahal na Panginoon. At wala nang hintuan ito. Tuloy-tuloy ito na paglilingkod. Kung nais nating mabuhay, kusang loob kang maglingkod sa Kanya upang mabuhay tayo magpakailanman. 1:18 ng Marcos. Bilis-bilisan po natin at tayo ginagahol na sa oras. Book of Mark, 1:18. And straightway they forsook their nets and followed him. Marcos Kapitulo 1, versikulo 18. At pagdakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. Kapag dakay, iniwan nila ang kanilang mga lambat na panghuli ng isda at nagsisunod sa mahal na Panginoon. Mula sa araw na yon hanggang kamatayan ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, sumunod sila sa mahal na Panginoon. Nag-divert ba sila ng daan? Hindi po. Tuloy-tuloy ang pagsunod. Kumaliwa ka at kumanan ka, nag-antay ang mabangis na si Satanas para kayo ay silain, para kayo wasakin. Nandito lamang ang proteksyon sa loob ng pinagpalang iglesyang ito. Wala pong makakalabas dito na kung kusang lalabas ang mga taong pinagpalan at pinasok na dito na malabay, hindi na problema yan ang mahal na Panginoon. Sabihin, ilumabas kayo, wala akong magagawa sa inyo. Ang protection ko ay nasa aking banal na iglesia. Anong sabi? Pag lumabas sila, hindi yan sa atin. At ang nananatili dito ay yun, ang mga anak ng ating mahal na Panginoon. Kaya, no problem about that. Walang problema tungkol dyan. Lahat ng nagsisunod kay Satanas. At lumabas. Ang karamihan, hindi na nakakabalik. Hinawakan ni Satanas hanggang mamatay. Ang kina ni Satanas ang kanilang kaluluwa. Huwag magbiro sa kaligtasan. Dito sa Acts 9:20, si Apostol Pablo, siya ay abogado, matalinong tao. Pagkatapos siyang tinawag, sinabi niya,
walang bagay na nakakilos sa akin, nakapanghina sa akin. Kamatayan man, pag-uusig man, kahubaran man, anumang mga paninikil ng demonyo sa kanya, I have fought a good fight of faith. Naingatan ko ang aking pananampalataya, purihin magpakailanman ang ating mahal na Panginoon. Kahit ang mahal na Panginoon, ang aking pagkain ay ang gawin ang kalooban ng aking Ama. Yan ang ating masarap na pagkain, ang gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sino ang ating dakilang Diyos? Siya Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Diyos na punong-puno ng pag-unawa at pagpapahinuhod. Mga tao ngayon, magkamali ka lang kaunti, patay ka. Ngunit sa malapay, paulit-ulit tayo nagkakasala, nagkakamali. Andyan ang kanyang malawak na pagpapatawad. Andyan ang malawak na pangunawa ng ating mahal na Panginoon. Patuloy niyang pinapadaloy ang lahat ng biyaya sa atin. O gaanong buti ng ating dakila't mapagpalang Ama. Ang buong daigdig na ito ay hindi sapat na ito'y lukuban ng kanyang pagmamahal. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Kaya nakakalungkot isipin, talikuran mo ang ating mahal na Panginoon. Masakit sa mga pusang loob na naglilingkod sa mahal na Panginoon. At yakagin pa itong mga inusinting mga mananampalataya. Isang kapatid natin, ang buong akala niya, ating gawain dahil Jesus Miracle Crusade ang dinadala. Sabi niya, iba na pala yun. Abay, may karunungan kasi ang demonyo. Kasabi-sabi ba naman nung niyakag ni Satanas? Alam mo, sa Amoranto, pagpasok ko, wala ko daramdaman. Pero yung nakarating ako doon sa 20 katao, sa pinto pa lang, puspus na ako. Tama ba yun? Ang kapuspusan ba naman, dalawang klase. Kapuspusan na nanggagaling kay Satanas, kapuspusan na nanggagaling sa Diyos. Saan ka naman makikita? Lalabas ka sa tunay na iglesia mo, pupunta ka sa maliit na pulutong, doon ka mapuspos. Ikasalanan na ngayon, ikay mag-backsliding. And that is backsliding. You're going away, you're drifting away from the presence of the Lord. Hindi mo pastor ang pinuntahan mo, nandirito ang pastor mo, mapuspos ka roon sa maliit na lugar. Bebente kayo. Walang ayuno nga itong nangunguna. Rebuilde ang nangunguna, mapuspos ka. Pag-aralan mo kung anong kapuspusan yun. Anong kapuspusan yun? Hindi sa Diyos yun. Lumayo ka sa tunay na gawain, napuspos ka. Mandaraya ang demonyo. At ako'y nakakatiyak na hindi kapuspusan yung galing sa Diyos. Lumabas ka, nag-backslide ka, mapuspos ka. Terrible. Dito ang presensya na malam, hindi ka napuspos, there's something wrong in your service for God. Hindi ka tuloy napuspos dito, nandito ang presensya na nagsigaling dito, andito ang lahat ng himala. Hindi ka mapuspos ka ng rebellion. Yan ang dahilan. Huwag na ipangatwira. Alam nyo, sa sunod pang pagkakataon, yung nag-rebuilde, 6, doon sa may probinsya, 6. 4 na pamilya ang bumalik. 2 natira. Yung isa na nangunguna, tuluyan ang hindi na siya napakinabangan. Hindi na siya pupwedeng humalubilo sa kanila. Pangalawa ngayon, just 3 days ago, niras na naman sa ospital yung cousin nung rebuilde na yon. At ang kanyang may bahay at kanyang ina, gusto nang magbalik sa ating iglesia. Iwanan nila yung kanilang anak na puspos ng pagka-rebuilde. Terrible. Kaya, huwag tayo magbiro. Hindi biro ang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo napakarami natin sama-sama with very talagang malalim, deeper sacrifices. Hindi matutularan na kahirapan. Hindi maipaliwanag na kahirapan ang ginawa ng tao ng Diyos sa iglesia nito. Minsan pa nga, tayo ay
umaabot tayo sa parang wala tayong naramdaman, hindi how much more kung magsarili ka. Ikaw na ngayon ang haharap sa demonyo. Ikaw na haharap sa iyong sariling kahinaan. Ikaw na haharap sa sandibutan. Sino ang kalaban ng mga Kristiyano? Unang-una, sarili niya. Pangalawa, ang mundo. Third, Satan. Itong tatlong malalaking higanteng kalaban mo. Kapag ikaw ay nag-iisa na, ikaw ang kakaharap dito. Ikaw lahat ang magpasan ng lahat ng mga pagpapahirap ng demonyo. Ngayon na halos nakalampas na tayo sa kalagitnaan. About to finish na sa ating journey. Nandiyan na tayo, apot-tanaw na natin ang dulo ng ating paglalakbay. Medyo tayo pa'y talagang nagkukumapit ng gusto. Nandyan ang tao ng Diyos na nangunguna sa atin. Talagang natatakot pa tayo baka tayo maisahan ng kaaway. How much more kung mag-isa ka na lang kakalaban sa lahat ng kahirapan na ito. Kaya mo kaya? Imposible po yan. Kaya habang nasa karaban tayo in our journey to heaven, sama-sama kapit kamay tayo na magbigay kahalagahan sa ating paglilingkod sa mahalapan. Wala pong matinik kay Satanas. Lahat kaya niyang wasakin kung kulang ang kanilang pagkusang loob na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. 9:20 na magawa, mga minamahal. I praise God. And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. Ito po sa mga gawa, 9, talatang 20. At pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinagoga si Jesus, na siya ang anak ng Diyos. Amen. Yan po ang gawain ng mga tinawag. Wala nang lingunan. Hindi na nga pinayagan ng mahal na Panginoon na maglibing yung isang sumunod sa Kanya. Maglibing ka pa sa iyong ama na namatay. Let the dead bury the dead. Hayaan mo mga patay maglibing sa kanilang mga sariling patay. Sabat ang mga taong buhay sa sanlibutan ngayon considered dead before the eyes of God. Patay sila sa kasalanan. Sabi na malamang, huwag ka nang pumunta para ilibing ang iyong ama. Sumunod ka na dito sa akin at mangaral tayo ng salita ng mahal na Panginoon. Ganon kahalaga. Immediate service. Wala na po tayong isipin pa na ano pa ang mangyayari sa atin. Hindi na po natin kayang asikasuin itong ipinagagawa sa atin ng mahal na Panginoon. Ating buksan ang 2 Corinthians 8:2 and 3. 2 Corinthians chapter 8 verses 2 and 3. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record yet, and beyond their power they were willing of themselves. Kalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 8, versikulo 2 at 3. Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Ganyan, mga minamahal. Nasa kapigatian ng Macedonian Christians. Walang pastor sa kanila dahil dinadalaw na sila ni Apostol Pablo. Ngunit sila'y tapat na naglilingkod at kusang loob na naglilingkod. Beyond their power, wala, pigang-piga na sila. Ngunit sinobrahan pa nila. Sobra pa sa kanilang kaya. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Sobra pa sa kanilang kaya. Ito ibibigay mo lang ang pera ng Diyos. Hindi ka magbigay dahil hindi pa nakalakad ang malapastor. Yay kamang-mangan yan. Hindi ang Diyos ang malulugi. Papawiin ang Diyos lahat ng pagpapalay pinagkatiwala sa inyo. Maging kaligtasan ninyo. Aalisin pa ng ating mahal na Panginoon. Nagkakamali tayo. Hindi tayo magbibigay, so wala nang tatanggapin tayo sapagkat hindi na tayo nagbibigay. Anong sabi ng Biblia? Tuloy-tuloy ito na paglilingkod. Walang hintuan. Walang pahingahan. Sabat huminto ka. Ngat-ngating ka ni Satanas. So go forth and preach the mighty gospel of our dearest loving Father. Wala pong hintuan ito. Ayan, pinapakita natin. Nasa kanyang katandaan na bilapid mami ko. Grabe. Ang kanyang pagpapahalaga ng kanyang kaligtasan. Sa kanyang katandaan na dapat wala ng overnight. Dinaig pa.
ang mga nauna sa Kanya. Wala silang overnight. Ngunit ang ating beloved new believer, mami ko, kompleto ang kanyang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tereble yan na pagkatawa. Pahalagahan po natin. Oras na tayo magbawas ng ating oras sa mahal na Panginoon. Sa sunod, wala na talagang babawasin. Sapat mawalan ka na ng gana. Ikaw na mismo ay ilalabas mo na ang sarili mo sa tunay na iglesia na mahal na Panginoon. Huwag po natin antayin ang Macedonian Christian beyond their power. Hindi na kaya, pinilit na kayanin dahil sa kanilang pagmamahal sa mahal na Panginoon. O purihin ang kanyang banal na Panginoon. Ngayon, tinitingnan lang na mahal na Panginoon ang bawat isa. Anong nangyayari sa inyong